3 sundalo ang nasawi habang 10 pang kasamahan nila ang sugatan matapos tambangan ng di pa nakikilalang armadong grupo sa isang universidad sa Marawi. Patay din ang isang 6 na taong gulang na batang naipit sa isa pang engkwentro ng militar. May news to go si Salima Refran. Sa loob mismo ng Mindanao State University, tinambangan na may 15 hindi pa nakikilalang armadong lalaki ang tropa ng 65th Infantry Battalion Miyerkules ng gabi. 3 sundalo agad na namatay at 10 naman ang nasugatan. Sa isa pang military detachment naman malapit sa pinangyarihan ng ambush, nagkasagupang isa pang armadong grupo at mga sundalo. Naipit sa putukan ng isang 6 na taong gulang na bata na nasa loob ng kanilang bahay. Namatay ito kinalaunan sa ospital. Hinala ng commander ng 103rd Brigade ng Philippine Army na si Colonel Daniel Lucero. Posible ang paghihigpit nila laban sa ghost voters o mga peking botante sa ARMM ang pinagugatan ng pananambang. Matapos ang insidente, sinalakay ng mga sundalo ang bahay ni Marawi City Mayor Fahad Salik. May nakapagsabi kasing doon daw tumakbo ang getaway vehicle ng mga armadong lalaki. Hindi nila naabutan ng mga suspect. Nagalit si Mayor Salik dahil trespassing daw ang ginawa ng mga sundalo at idedemanda niya raw ang mga ito. Ayon pa sa alkalde, nawawala ang ilang gamit sa kanyang bahay tulad ng alahas, baril, kampilan at pera. Ang sabi nila, mga suspect ipamilya ko, yan ang bahay ko. Meron bang tao na gumawa ng masama mismo doon sa bahay niya? Doon ako nakatira. We ask 2 lawyers. In fact, I asked somebody from the OJ and from the NBI to ask their legal opinion about the ongoing operations. And I was told that it can be regarded as a pursuit operation. So thus we have the authority to pursue the assailants. I assure you na walang kinuha doon ng mga gamit except for the pistol at saka yung mga bala. Ayon kay Autonomous Region for Muslim Mindanao o ARMM Governor Mujib Hataman, posibleng sindikato ang nasa likod ng pananambang. Ang sinasabi ng PNP at military, lalong-lalo ng military related kasi biglang bumagsak yung registrations. So baka yung mga ilang sindikato, meron silang sinusuportahan. Parang meron lang talagang mga saboteur at sinasabi gustong mag-create ng isang condition na parang nasa war mode yung Mindanao, which is not true. Salima Refran, GMA News.